Napakadali lang nitong gawin mga ka-antrep at konti lang din ang ingredients at healthy pati. Tingnan nyo oh, napaka-cheesy nitong ating potato cheese balls. Tara, gawa tayo. At galing pa nga ako sa practice ng Zumba mga ka-antrep. As usual, pagod na pagod ako. Pero pagdating ko dito sa bahay, nadatnan ko ang mga anak ko na nanonood lang ng TV. At sabi agad, boring daw sila. Parang ang sarap daw magmerienda. Buti na lang, naalala ko, may 3 patatas pa pala sa kusina na hindi ko pa naluluto or hindi pa nagagamit. Kaya kinuha ko na lang at napag-isip-isip ko na gumawa na lang ng potato cheese balls. Pagkatapos nga mahiwa-hiwa mga ka-antrep ay ito lalagyan lang natin ng tubig at isa lang sa ating apoy para lumambot at para madali na lang durugin. Palaging ordinary Eden cheese lang yung ginagamit ko dahil wala nga akong mahanap na quick melt cheese. Pero ngayon, finally, ito na! At napaka-excited nila at ako rin kasi first time kong gumawa ng potato cheese balls na may quick melt cheese. At habang hinihintay ko nga lumambot ang ating patatas ay ipiprepare ko naman itong ating quick melt cheese. So mga ka-antrep, 3 lang yung patatas na medium size lang yung nabili ko. Dati pa yun or kahapon yata. Kaya kalahati lang din itong quick melt cheese ang gagamitin ko. Ang hiwa-hiwain ko into cubes para hindi masayang yung iba. Kakasya na rin ito. At ito, tapos na po nating maluto ang ating patatas. Malambot na. Anyway mga ka-antrep, nabudol nga pala ako. May binili na ako nitong smasher. Yung pang patatas talaga. Kaya lang sira yung pinadala sa akin. Sa Shopee ko in-order yun. Kaya ayun, balik to. Mano-mano tinidor na naman tayo. At pagkatapos mga ka-antrep, kung okay na ang patatas, malambot na siya, durog na lahat, ay kukuha lang ako ng 1 cup dito na cornstarch. Hindi na nga pala ako dito maglalagay mga ka-antrep ng grated cheese na Eden. So susubukan ko ngayon kasi every time gumagawa ako nito, nilalagyan ko talaga ng kalahating bar na ginadgad ng Eden cheese. Pero ngayon susubukan kong hindi, kaya nilagyan ko lang ng konting tubig at ito ang isisikreto ko ngayon na i-reveal ko na. Lalagyan ko na lang ng evap milk para pang dagdag ng linamnam. So mga ka-antrep, dati linawin ko lang dati, naglalagay ako ng Eden cheese na ginadgad. Ngayon hindi ako maglalagay ng Eden cheese na ginadgad pero maglalagay ako ng evap milk para makadagdag dito pampalambot sa ating patatas. Ayay, yan na. Biglang nag-brown out mga ka-antrep. Buti na lang meron kami nitong solar light na ito. So, ngayon tuloy natin mga ka-antrep dahil nandito na tayo. So, itong ating dough mga ka-antrep, kung hindi ko pala nabanggit mga ka-antrep, naglagay din ako ng 1 cup niya na all-purpose flour. Baka hindi ko nga nakuna ng video siguro kasi nga nag-brown out bigla. At imasa lang natin ng imasa hanggang sa lumambot na siya at maging makinis. So, naging madali at maging mas malinamnam ito mga ka-antrep dahil nga may evap milk ito at nilagyan ko rin yan mga ka-antrep ng durog or powder na paminta. At yan nga dahil biglang nag-brown out, biglang nagulat naman din ang taga-video ko at bigla kong ibinagsak dito sa ating hiwaan na itong aking dough na dito ko sana tuluyang imasa. Pero okay na rin naman, buti na lang bago nag-brown out tapos na. Kaya binalik ko na lang dito sa ating bowl para dito na ako kukuha at magbilog-bilog. Anyway mga ka-antrep, nagtataka kayo wala akong gloves. Parang hindi ako sanay mga ka-antrep, hindi ko ramdam kapag nagsusuot ako nung gloves na na pang cooking gloves. Nung last time na gumawa ako nito, nag-gloves ako, hindi ko ramdam yung pagmasa at saka pagbilog-bilog. So may takalan tayo dito mga ka-antrep dito sa kalahating tablespoon tapos i-scoop ko lang tapos ilagay ang ating quick melt cheese sa gitna at bilugin at iset aside lang natin dito para sabay-sabay na mamaya nating lutuin at tuloy-tuloy na. So itong lumang mantika na ang gagamitin ko mga ka-antrep pero pinaglutuan ko rin ito, hindi ko maalala kung patatas or basta pagkain rin kaya nga sineperate ko na dito sa aking lagayan para hindi magamit sa kusina para pwede kong gamitin ulit dito sa aking mga cooking na pagluluto ng merienda. So kung okay na ang ating mantika mga ka-antrep, mainit na, medium heat lang mga ka-antrep ang apoy, ay ilalagay na natin itong ating mga potato cheese balls at hintayin lang natin na maging golden brown ito bago natin siya baliktarin or yung kabilang side naman. Actually mga ka-antrep, kung ang mga anak nyo halimbawa mahilig sa merienda or sa mga chichirya tapos hindi kumakain ng gulay, mas okay na ito mga ka-antrep, itong mga patatas na mga ganito mga ka-antrep. Can you imagine, diba? Kung gulay ito or nasa ulam, hindi sila kakain ito. Pero dahil nga sa ginawa nating pang snacks, ay talagang sila na yung nangihingi or humihiling talaga minsan na mama gawa ka naman ng potato cheese balls, mama gawa ka ng potato cheese sticks. So happy na rin ang mga mama, diba? Hindi na magchichirya. Kapag ganitong okay na kabilaan mga ka-antrep, ay pwede na nating tanggalin. So naglagay lang ako dyan ng tissue sa ating lagayan para medyo
ma-absorb ng tissue ang mga excess oil dito. Actually mga ka-antrep, ramdam ko yung crust niya. Medyo malutong talaga. So, malutong sa labas, tapos cheesy and soft inside, diba? Ang saya, ang sarap. Actually, mga ka-antrep, kasi pang ilang beses ko na rin gumagawa nito. Kapag grated cheese or yung ginadgad na Aden cheese yung nilalagay ko dito instead of evap milk, pareho naman silang masarap at malinamnam. Magkaiba lang talaga ng texture sa sarap nila. Kapag may grated cheese pa, tapos pinalamanan mo sa gitna ng cube na cheese, ay talagang cheesy siya. Pero ngayon na yung evap milk, yung nilagay ko naman, nakalagay na rin ako last time pa or nung mga una pa. Yung sarap niya ay kakaiba din, malinamnam actually, malinamnam siya kung evap milk yung ihahalo natin instead of grated cheese. So tikman muna natin mga ka-antrep itong mga naunang naluto. It looks so good. It looks so good. So cheesy. I bet it'll taste more better with the cheese mix. I wanna try. It's so cheesy. The cheese is popping out from nowhere. Oh my god. My days. Masarap. Boss. Nam. Tuta. Para mas lalo pang sumarap mga ka-antrep, ang paborito din nila ay nilalagyan namin ito ng cheese powder. So itong cheese mix, cheese powder ang ilalagay ko mga ka-antrep para lalong maging mas malinamnam. At finally, ayan, tapos na lahat mga ka-antrep at hindi pa rin bumabalik ang ating kuryente. So mas masarap magmerienda ngayon kasi walang gadgets, walang TV, walang electric fan. Actually may TV naman kami, may electric fan kasi may solar kami. Pero i-reserve namin kasi baka magdamag ang brownout. Kaya so habang tumatambay-tambay at hindi pa matutulog, ayan, mag-potato cheese balls na muna tayo. Mas gusto kong ganito kapag brown out or walang ginagawa ang magluto-luto ng mamerienda. So, ito na. Si Julia, gustong-gusto niya palagi ng maraming cheese. Kaya lang, medyo maalat din mga country pag nasobrahan. Kaya itong gawin ko na lang para i-shake-shake siya para lahat mayroong cheese. Pero, hindi naman sobra. Yung tama lang. So, ito, kain-kain na lang muna tayo habang naghihintay tayo ng kuryente. Kung bumalik, sana nga ay bumalik ang ating kuryente. Kung hindi man, so sana ay may mga solar, electricity ang lahat or may mga solar na ilaw para naman kahit papano hindi madilim. Kung umabot ka sa video na ito mga ka-antrep, pa-comment naman kung kailan mo planong gagawa or magluluto ng potato cheese balls. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pagsama sa amin kahit ma-brown out, enjoy lang. Please follow, like, and share. Bye-bye!